Let's pray. Salamat Ginoo niining kagabihon. Salamat Lord God sa imong pulong nga among gibasa. Salamat Father God sa kalaing kahigayunan nga makapamalandong mi nining gabihon sa imong pulong Ginoo. Thank you so much sa imong goodness. Thank you so much sa imong pag-uban karon nga adlaw. Thank you so much Lord sa imong host, Gospel of Christ Baptist Church. Thank you sa mga kitchen personnels. Thank you sa mga leaders, sa mga crew, ug sa tanan Lord God nga mga nagplano niini. Thank you so much Father God tonight. I pray nga ikaw Ginoo Dios maglihok sa kasing-kasing sa matag usab. Be with me as I preach your word. I pray Father nga ikaw magigistorya sa mayang people Ginoo. Tagay ko kaalam o tagay po silang kaalam o tuguti nga walay magduka karong gabiuna masabtan ang imong pulong. In Jesus name we pray. Amen and amen. May gabi sa tanan, please be seated. Good evening. The title of God's message tonight, Grace in the Graveyard. Grace in the Graveyard. We know that grace is God's favor given to the undeserving. Jesus Christ is the person of grace. In John chapter 1 verse number 17, for the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. What He has done on the cross was the best act of grace. In our passage tonight, we find a man who directly found grace through Jesus Christ in the graveyard. Amen? Niay usa ka tawo nga nagpuyo sa hinganlan og lugar nga Gadara. One day, Jesus Christ decided with His disciples to go over to the other side, to the coast of Gadara. Pag-abot ni Jesus Christ dito, dunay usa ka tawo nga nisugat, nidagan, unya, nisugat niya, unya, nihapa, unya, nisimba niya. Kining tawhana, usa ka tawo nga walay balay. Nagpuyo siya sa sementeryo, muna ang graveyard. Okay? Nagpuyo siya sa sementeryo, sometimes he goes to the mountains. Unya, manggukod og tao, wa na'y kaligo, tagas nagbuhok, buling kay glawas, dili nimo maistorya. Unya, people tried to tame him, people tried to, catch him. Sulayan siya og kanang dako. Ang mga kadina nga igapo sa iya, maputol ra niya. Way makagunit niya, way makaistorya niya. Listening to me? Kung naani sa ato ang palibot karon, unsa yung tawagan niya? Unsay initial nimo nga tawag? Ha? Kaya makasugat ka ba? Tagas og buhok, baga kayo buhok, murag Bob Marley, unya bulingon kayo. Unsay tawag niya? Initial nga tawag? Si aswang. Grabe po ng aswang. Sobra na po ng inyo, oy. Buang. Buang lang, dili ng aswang, grabe na po mo kabuli. Buang lang. Makasugat ka, maglakaw na siya, magdalagsako, patid-patid og lata, yun na. Ang imong initial na yun is, mantay kayo na buang. Unya, dugay ng panahon ang mga tao ni try na og istorya, ni try og gapos niya kay dili na siya mukaon og tarong niya. Adto siya sa bukid, munaog naman, moadto na sa daplig dagat, then moadto na po sa lubnganan niya. Adto na siya matulog perminti sa lubnganan. Sometimes he cuts himself with stones, samad-samaran ni iyang kagalingon, samad-samad magkadugo siya, muglakaw na sad. You mean, kaning tawhana mura ni siya og sa atong karon society buang murag wala nay pulos. Kasabot mo walay pulos na? Wala nay pulos, wala nay hinungdan, useless na nga pagkatao. Tingali na ni siya mama magpapa, pero wala na siya pulos sa pamilya. He cannot go to school, he cannot find a job, he cannot find a work niya. Dili na magkatabang sa pamilya. Or maybe, minyo ni siya. Can you imagine that? Minyo ni siya, nasi asawa, nasi tulo ka buk anak, kunya, naabot lang ni sa kinabuhi, ngayon yung naan siya. Naimong siyang useless. Naimong useless ang iyang kinabuhi. Naimong useless ang iyang kahimtang. Unya, tungod kay nabuang siya. But one day, Jesus Christ came to the coast. Unya, kining tawana, pagkakita niya kang Jesus Christ, nidagan siya, nihapa siya, nisimba sa kang Jesus Christ. Amen?
nisimba siya o niya, nakita ni Jesus Christ nga kini ding tawhana was possessed with the devil. Possessed to the demons. Nagipangutana sa ni Jesus Christ, unsay imong pangalan? Ingon siya, I am Legion, for we are many. Legion, for we are many. Legion ang iyang pangalan, pero dili tumay iyang pangalan. Ang pasabot lang sa Legion tungod kay dili ra usa ka demonyo ang naa niya, di lang kay duha ka daotang espiritu ang naa niya. Daghan kaayong demonyo nga naasulod sa iyang lawas, naasulod siyang kinabuhi unya. Sometimes mudagan siya, mukatawa siya, mubahakak siya, maggukod sa mga tao, tungod kay klase-klaseng mga demonyo ang naasulod sa iya. Can you imagine that? Klase-klaseng demonyo musulod sa katao. By the way, ang tao nga dili luwas pwede masudlag daotang espiritu. Ang tao nga walay Kristo, walay balaang espiritu sulod siyang kinabuhi, possible nga sudlan og daotang espiritu. Muna tonight, usa sa butang nga imong siguro doon nga tinuod kang luwas, kay wala nay lugar ang evil spirit nga makasulod sa imo. Jesus Christ came to the coast. Og nangutana og niingon, unsa may pangalan nimo? Niingon siya, Legion, for we are many. Og nagkurog ang tao, pero dili siya nagkontrol siyang kagalingon. Ang mga demonyo mo nakikistorya ni Jesus Christ. Og naingon nga, ingon siya, what have I to do with thee? O Jesus, thou Son of the Most High God. It means sa mga demonyo, ang mga daotang espiritu, nakaila kang Jesus Christ. O ang ilang pag-ila kang Jesus Christ, labaw sa tanang labaw, gamhanan sa tanang gamhanan, nahaglok sila kang Jesus Christ. Kung naingon siya ni Ani na baka aron imo may itumen, please, ayaw lang sa may itambog sa impyerno, na may pigirin niya sa silingan. Kapasa mo sa story? Naipigirin niya sa silingan, pwede kami kung imo may pagawson sa lawas aning tawana, mubalhin mis mga baboy. Okay, Jesus Christ, okay, sige. First of all, dili pa man panahon sa mga demonyo nga hukman, kay wala pa man abot ang katapusang panahon. So, naapag yung mga daotang espiritu aning kalibutan ang atong gipuy-an. O ang trabaho sa mga daotang espiritu mo influence nato nga mga physical aron dili ta mo obey sa Ginoo, aron adto ta mo obey sa yawa. Ang daotang espiritu mangita na sila lawas nga walay balaang espiritu. And the devil comes in many forms, in spirits, in demons, to possess a person, karon madala niya sa impyerno one day. Aron wala kwaon niya chance nga dili makadawat kang Jesus Christ. Alright? O tuod man gigrant ni Jesus Christ ang iyang hangyo nga pagawson o niya adtos mga baboy. So pag-ingon ni Jesus Christ, gawas! By the authority of Jesus Christ, nigawas ang daotang espiritu. Og nibalhin sa mga baboy. Muna ingon ng mga sabadista, na di lagi ta mo kaog baboy kay tuan ito ang mga demonyo. So mo pagtubag na, pwede na ta mo kaog baboy kay ang mga baboy nga niambak sa dagat namatay man. Patay na to. Ang di na to pwede kaon ang isda, kay gikaon man to sa isda ang baboy nga namatay. Bitaw, joke lang. Wa na ilambot sa doktrina ha. Naambak ang 2,000 ka baboy. Grabe din no. So kadto ding tawhana nga gagaingon siya nga we are many, di lang kay usa, duha, tulo, upat, kung dili kay naka-occupy man sa 2,000 ka baboy. So probably, I'm not saying exactly, but probably 2,000 sa to ka demonyo. Kung ang usa ka baboy tagsag demonyo, so 2,000 sa to ka demonyo nisulod sa usa ka lawas. Nasabtan ninyo? Niambak ang mga baboy, kaya mga baboy, wala mo sila kasabot kung silang buhaton. Nang layat ang baboy. Naadto sila sa dagat, o nangamatay sila. Then, ang mga tao sa city, ang tag-iya sa pigiri, niadto. Kay, nanumbong man ang managbantay, kanyan, ang managbantay sa pigiri ba? Sir, pildi negosyo na to, sir. Mahal na kay kilos baboy. Asa man, ano man, na iniabot dito ko sa katao. Sa niya, kakita katong buang mga maglabay-labay sa atong pigirin siya. Oh, kuyaw kay sir, kay ang mga demonyo atong katong buang, sir, ni Balahis baboy.
Unya ang imo mga baboy sir ng layat sa dagat, patay tanan. Ningon tag-iya, na, saan na nga ito negosyo, ano mahal na making karne ron? Pag abot dito, wala na yung sulod ng ilang tangkal. Ang pigiri. Ikaw kung tag-iya, malipay ka. Muto nga, paabot sinahan, nakita nila si Jesus, o gutong tao nga nasudlag demonyo, nga nakasinina na, abot pasabot ka ito ng tao nga nasudlag demonyo, naghubo dito. Kita na magbuang maghubo. Maglakaw-lakaw sa kasara, kasi nakita na. Kita nakagbuang ba nga maglakaw sa kasara, maghubo na. Di ba? Yung itanaw mo? Wala di. Nakakita lang, pero walang tanawag tarong. So naghubo dito siya. Pero ingon ang Bible, nga nakitaan sa mga tao nga naglingkod na, nagsinina na, tarong naghuna-huna, tapad silang Jesus Christ. Okay, bawa ka kung sa ilang gihimo, ningon siya, Sir, pwedeng mo mahawa ka diri. Ilang gipapahawa si Jesus Christ. They are not concerned of the man nga nawad-an na sa daotang espiritu. They were not concerned sa person nga naayon na sa iyang sakit, nawala na ang pagkabuang, natarong na, nga pwede na makapauli isang pamilya, pwede na maka-eskwela, pwede na makapantrabaho. They were not concerned about that. They were just concerned of their business. May mga tao sa kinabuhi nga wala sila concern nga nausab na ka. Wala na ka bisyo, di na ka pala uyab, di na ka pala hubog, di na ka manigarilyo, natarong na ka. Sige ka kasab, ano sa mga ilag? Nga naman, di naman ka maninda. Di naman ka masugo og drugs, di naman ka masugo og sigarilyo hinoon. They were just concerned of physical and material things and worldly things. Nga di naman nimo buhaton kay luwas naman ka. To make the long story short, katong tao nga nadsudlag daw tang espiritu ni hangyo kang Jesus. Uningan sa Lord. Muli na mo. Mukuyog ko nimo. Kuyog ko. Ingon si Jesus Christ, no. Ayaw kuyog. Go home to thy friends and tell them what the great things God has done unto thee. Okay, yun ang Bible sa verse number 20. Look at the Bible, please. Kaya humanata. Kaya napay wali. Verse 20. And he departed. Nagikulbaan ng mga wali. Nakirig sila maging napay wali. Basta, verse 20. And he departed and began to publish in Decapolis. Nilakaw siya, wasa mo kuyog ni Jesus, kay mo may sugo ni Jesus, nga dili siya pakuyogon. Niadto siya, og kay mo kaning Decapolis, mo pasabot ang Deca means 10. Og si kaning tawana, ni suroy sa napulo ka syudad, giwali kung unsay gihimo ni Jesus Christ sa iyang kinabuhi. Let me tell you tonight, there is grace even in the graveyard. Naay grasya nga moabot bisag naa sa lubnganan. Naay grasya nga niabot aning tawana bisag it seems nga useless nang iyang kinabuhi. Kay basta na ay Kristo, naay grasya. Basta na ay Ginoo, naay grasya. Tonight, let me share to you 3 things about this man. Number 1, the condition of the man. The condition of the man. Ako namang gi-elaborate sa inyong story. Di ta kinala magdugay diha. First of all, the condition of the man. Letter A, he was hell-bound. He was hell-bound. Yun ang Bible sa verse number 1. Are there your Bibles? And they came over unto the other side of the sea into the country of the Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. There was a man with an unclean spirit. This man was possessed with the devil. Doon ay yawa sulod sa iyang kinabuhi. Doon ay yawa sulod sa iyang kasing-kasing. Doon ay demonyo, daotang espiritu. Di lang kay usa, duha, tulo, upat, yung dili daghan kayong demonyo makakigsunan. Nga naman, kay gisudlan siya sa daotang espiritu. Nga nang gisudlan mo siya sa daotang espiritu, kay wala man siya Kristo. And of course, he was hell-bound. Padong nasa sa imperno, nga naman, gisudlan naman siya sa daotang espiritu. He was possessed with many demons who was ready to carry him straight to hell. If he dies without Christ, kining tawana, diretso na sa imperno.
Nga naman, kay daan na ako silang dautang espiritu, di gud sa luwas. Muna nga, gusto sa yawa, kabaw mo, sultenta mo, ang tinguha sa yawa nga mamatay kag sayo, kay the moment nga mamatay kag sayo, nga wa kay Kristo, puno ka sa bisyo, puno ka sa sigarilyo, sa inom, sa drugas, sa tanan. Mabito na, kung kabantay ka karon, ang mga kamatununan, bata pa kaayo na na bisyo, nagdruga na, nagsigarilyo na, nag-inom na, nag-vape na, unya, kamo karon wala kay sigarilyo, wato kay inom, pero sige kag pulaw anang imong video games, tag alas 4 na ka makatulog, talagsara ka mo kaon. Do you think magdugay ka sa imong kinabuhi, mamatay kag sayo, ana? Unya, kung mamatay kag sayo, nga wa kay Kristo, you are hellbound. And do you think na okay na? No, that is a demon nga nagtrabaho si mo kinabuhi. That is an evil spirit, dautan ng espiritu in another form, dili pareha siyang demonyo, pero I believe demonyo sa na nagatrabaho sa kinabuhi sa matag young people aron magbuba yung kinabuhi, mamatay mo sayo, maimperno mo sayo, hellbound. And this is the way Satan works today. Bata pa kayo, kabaw na mo sigarilyo, kabaw na mo vape, gara pa kayo now, mo inom na, mo drugs na. Batang gagmay, kabalo na mo cellphone, dili pa ka lumabasa, pero kabalo, katultol na kasang YouTube. Am I correct? This is how Satan works nowadays, because he wants everyone to be bound to hell. Sa tinuod lang, biyaheng impyerno ang kinabuhi sa tao. Hellbound. Second condition of the man, ito makita. Letter B, he was homeless. He was homeless. Verse 3, who had his dwelling among the tombs. Improper house. Improper house. Dili normal sa usa ka tawo nga magpuyo sa lubnganan. Naamong gyud po yung mga tawo nga nagpuyo sa sementeryo, no? Na? Kaya nindot ito kay simentado na daan. Yang silingan nimo di na magbanha kay patay naman. Pero dili na normal nga mopuyo og menteryo. Listen to me? Homeless. And to apply this, kay ba ka? Sa dili pataluwas kinsanyo, sa dili pakaluwas laagan ka. Tarungag isa. Sa dili pagkamaluwas naagi mga adlaw nga wa ka katug sa inyo, tuwa ka sa silingan na katug. Isa ka mo. Tuwa ka sa barkada na katog, tuwa ka sa classmate na katog, tuwa ka sa laing balay na katog, tuwa sa ka na katog, tuwa sa ka ni mata, tuwa sa ka ni kaon. Sako dili, maunay kinabuhi sa walay Kristo, walay klarong balay. And you think murag normal, murag okay lang na? No, pero kinabuhi na aning murag buang. Kaya ang taong tarong gunahuna, katultol nag-asa ilang balay. Pero pangutanon mo sa una, gusto mo matug langit? Gusto gin mo kayo, di kayo makauli sa inyo, matunon mo langit. Homeless. Letter C, he was helpless. Verse 4 and 5. Because that he had been often bound with fetters and chains, gisulayan siya gapos to keep him from harming other people, from hurting other people. And the chains had been plucked asunder by him, and fetters broken in pieces. Neither could any man, unsa man, tame him. Way makagapos niya. Gitrayan siya gapos. Nga naman, pastor, kay bisag kadina, maputol man niya. Kay dili man siya normal. Ang iyang kusog, dili man normal. Gikan man sa demonyo ang iyang kusog. Matingala bito kaning mga bisyoso, no? Bisag way tugtog, buhi pa man. Unya, kita, makapulaw lang tagamay, duka na kita, sila sigam, kay mataan ang kipon. Aktibo kipon ka ba? Nga naman, ang naghatag niya gahom nga mabuhi, dili na iyang normal kinabuhi, kung dili, daotang espiritu. Unya, mga tao ni try og tabang, ang ginikanan nag-care, ang papa nag-care, ang mga igsoon nag-care. Pero he was helpless. Di na matabangan ang mga silingan nag-care, ang mga tanod, sulayan sa dakop, pero putlon ra ang mga kadina, putlon ra ang mga gapos. Why makatabang ang komunidad, dili matabangan nga naman, wa yun, helpless.
Kaya ba ka ingon ani ang kahimtang sa usa ka Kristohanon or usa ka young people or usa ka tao nga walay Kristo makaigsunan, malulong na sa bisyo, malulong na sa druga, malulong na sa barkada, bisan unsa og tambag, bisan unsa og sulti, dili nakasulod ang tambag sa iyang kinabuhi, ang ginikanan kapuyan na lang, ang komunidad mo try og tabang pero di na gyud nga naman, we become helpless without Christ. Next condition, he was hopeless. Way paglaom. Nabay paglaom? Physically, walay paglaom. Ngayon, nabuang naman. Hello? Okay mo, diya? Nakasunod naman ako? Hopeless. Physically, wala na paglaom. Kaya imagine him, wa man gisulti o kung sa ginitali siyang kinaboy. First, mag-imagine ta nga, usa siya ka anak nga ulit tao. Na si papa, na si mama, na si igsuon. Siya kinamagwangan, imagine that. Unya nikalit lang, nabuang ng tawhana. Instead na siya i-expect na mo eskwela, siya i-expect na manrabaho, mutabang siyang pamilya, makakuha kwarta, para buhatag o pagkaon siya mga mangod, makatabang sa pag-eskwela, pero problema, nabuang man sa Cebu. Nabuang man sa barkada. Nabuang man sa uyab-uyab. Hello, daghang klase mga makabuang. Nabuang sa internet, nabuang sa cellphone. Di na mo bangon, di na mo kaon, sige na lang cellphone. Ang iyang cellphone, di lagi maibot sa outlet, sige lang yung charge. Kaya di, mahadlok yun malubat. Am I correct? Pastoran sa may definition sa buang, kanang buang, dili na normal ang iyang panghuna-huna. Di na normal ang iyang routine sa kinabuhi. Di na mamahaw. Ang pamahaw, idungan nas paniudto. Ang paniudto, idungan nas panihapon. Di na normal. Yang panihapon, alas 2 sa kadlawon. Let me ask you, am I speaking a relatable thing or murag nag-imagine lang ko? Tinuod ba niya sa itong kahimtang ron? Tinuod ba? Ang cellphone, wala na ibot-ibot sa outlet. Wala pa gani mahuwasan sa kahupog, ni inom na sad. That is addiction. An addiction is foolishness. Are you listening to me? Mangawat na. Hopeless. People are trying to give him advice. People were trying to help him. People were trying to give him hope. But he was what? Hopeless. Without Christ, we are hopeless. Amen. A person has no Christ, who has no Christ, who is unsaved, is no different to this man. A man without Christ is available to be possessed by any demon. This was his condition. If you are not saved tonight, this is your condition. Number 2, hindi ko magdugay, kinapay wali lagi. The cleansing of the man. Salamat. Naapa di ay paglaom nga malimpyo. Bikinsan niya diri, moder o ligo anang buang baklay-baklay sa eskina. Biginsan ninyo. Ha? Mangita kag buang, kanang manggukod yun, kanang manggukod yun. Kanya imo siyang amigohon, istoryahon, dadoon sa inyo, imong ligoon, imong pagkaunon, ang imong sininaan. Kasi willing mo himo ana. Di ba ang atong unahuna sa buang mo, ingon naman lang ta? Kano saan mamatay ng buang ay, maagi ta, mamato. Istoryahon mo, di mo. Kaya may gabi inoy, sa soroy-soroy. May nangana, di mo na buang no, bungol mo di. Kisa man ito'y moder o himo ana sa buang nga imong limpyuhan. Biya kita nga normal nga tao mo, ingon naman lang ta. Gaya sa namatay na niya, oy. Tinodili. Makaingon ta, mag-wonder ta usay. Kita, mataligsikan lang ta, hilantan ta dayon. Lian ako gilantan. Pero ang buang, sige kawanan, kainitan, tuog, karsada. Wa man hilantan, abtik magayo. Bailon lang ka mo. Ligon magiging immune system ang buang. But let me tell you, kita maguna-una ta nga, wa na chance, dili na, wa na chance nga maayo, wa na chance nga makauli sa ila, wa na chance nga makatabang siyang pamilya, wa na gyud, hopeless na siya. But salamat usa ka adlaw doon ay nahitabo nga cleansing ani nga buang nga tao.
Ug ang iyang cleansing dili lang physical, kung dili nag-una sa spiritual. Daghang mga tao karon malulong sa droga, bisyo, sigarilyo, inom, mo try og rehab, kanang gitawag rehabilitation, di ba? Mo try o usay ang gobyerno ipriso sila para maulian sila. Pero that is just a physical cleansing. Nga i-try kag palayo sa drugs, i-try kag palayo sa barkada, i-try kag palayo sa imong mga bisyo, paundangon ka. Pero kung si Kristo dili maoy naglimpyo sa imong kinabuhi, si Kristo dili maoy naglimpyo sa imong kasing-kasing, mobalik ra gihapon ka. Kay ang gikinahanglan nato nga cleansing, kanang tinuod nga cleansing gikan sa espiritual ngadto sa physical. Dili kay physical nga cleansing kay mubalik gapon kag kahugaw basta dili ka tinuod luwas. Mubalik gapon ka sa imong bisyo basta dili ka tinuod luwas. After ning camp mubalik ra gapon ka sa barkada basta dili tinuod ka luwas. After ning camp di na ka mosimba nga naman dili magkatinuod luwas ug ang imong cleansing physical raman. Wa po kay mo tan-awon karon kay wa po man tan-awon ang mga tapad. Siyempre ikaw, bago kay ka, mo rin ni sinuutan din sa kung ano, magsuot sa taginani, nang hulbot kag mga long sleeve dito sa inyo, nga to 1940s pa, sa imo pa tong lolo. Ma, kinanglan mo may anima kayo, makapin mo yung YouTube pa, di ba ko pwede yaning pang snap dead? Hindi na pwede. Hindi pwede yung no fear. Kana lang ka na mga nindot sinina kay baptist, may na YouTube, may na imong apilan ma. Imong mama pa rin tao, na, mao ba? Ito, ang anak ko, nanindot namin ito, hindutan mo tanawang suot nung, oy. But let me tell you tonight, if you are not truly saved, mubalik ra gyapon ka. Og ang worst diha kay di lang kay mubalik ka, you are hellbound. Padung ka sa impierno. Kaya ang muhatag nimong tinuod nga paglimpyo sa physical, kanang nag-una sa imong spiritual. Ang imong kalag. Amen. Cleansing. Letter A, his cleansing began when Jesus steps in. His cleansing began when Jesus steps in. Tanang Bible niyo palihog sa verse number 6. Doon na sa tay conjunction diha ang word, ang verse nagsugod og word nga but. Nagbasa mo din sa Bible? That's the intervention of the awesome God. Amen. But when he saw Jesus afar off. Nga naman, because verse 1, ingon ang Bible, and they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. Kanang they diha, the disciples and Jesus decided to come over to the other side of the lake. Kay kaning lake aning gipasabot kaning Sea of Galilee. Dunay Tiberias diri nga side, Cana diri nga side, Gennesaret diri nga side, unya din kaning Gadara dito nga side. Natay map dia. Yun. Kita ninyo? Imo na itanaw sa Google Map, inigawas mo sa gate diha, moingon siya nga, your destination is on the right. Bitaw, naana sa Israel. Mo na Sea of Galilee. Just wanted to know, nga ang Sea of Galilee, gitawag na nasa sea because it's a body of water, but it's not salt water. Tabang na. O ang mga isda dito, dili, tangigi, lapu-lapu, uban pa, mga isda diya sa dagat, kung dili, ang dagang isda dito, tilapia. Mo na Sea of Galilee, and mauna siya nga body of water, nga kanunay labang-labangan nila ni Jesus Christ. Are you listening to me? Muna sa nga body of water, Sea of Galilee, Sea of Tiberias, Sea of Gennesaret, Capernaum, Bethsaida, Magdala, kana maglibot ra gina diha. Dahil naa diri sa diri nga side kining Gadara. Kita mo sa Gadara? Oh. Gadara doon na sa Konsolasyon, unahan dapat ito. Liluan. Gadara. Jesus Christ went there. First of all, it's amazing because this incident was not an accident. Let me tell you, si Kristo wala lang naabot dito sa Gadara kay murag ang barko gihangin. Unya, nadunggo man sila. Unya, wala naman tayo laing source ni. No!
Ang Ginoo dunay eternal purpose from the past nga mao gining higayuna, mauning adlaw makaigsunan nga muadto sila aning Gadara. Let me tell you the story. Let me tell you the story. This incident was not an accident. In chapter number 4, if you read back verse number 35, look at your Bibles, please. Chapter number 4. Are you there? Ano mo sa amen? Dungan tagbasa. Ready, read. And the same day, when the even was come, when kanang even was come, evening na siya, namina mo? Nakita na mo sa verse 35, 4:35. And the same day, when the even was come, he saith unto them, let us pass over unto the other side. It means Jesus was on the other side. Okay? Unya, ingon ang verse 36, and when they had sent away the multitude, kinsa man ang multitude? Kaning ang multitude, kadto ning nag-feed si Jesus Christ of 5,000. Kinundo man eh? 5 kasupas pa, og 2 ka isda. Pagkagabi ni ana mga kaigsunan, di ba ila man tong gipagikan ang mga tao. Jesus Christ was left on the mountain apart to pray. Og iyang gi-constrain ang iyang mga disciples to go to the other side. And this is the same story. A different angle. To go to the other side. Gi-constrain, but masabot, gipugos. Why? Because the disciples were already tired for 3 days and they are expecting for Jesus to send them home. Nga sige, panguli na mo, paulay sa mo. But Jesus was wanting to teach them the lesson of faith in an object kind. This is a series of teaching. Faith man siya. Gikan sa pag-feed sa 5,000, pagtuo to siya. And wanting to let them see another miracle on the morning. Nakasunod mo sa istorya? So pagkagabi, kaning adlaw nagpakaon sila sa 5,000. Pagkagabi, after silang nagpabiya sa mga tao, ningon si Jesus, okay, pag-una mo, Jesus went up to the mountain apart to pray, nagampo siya, and his disciples were on the body of water already, og doon na ibagyo. Nakanundo mo nga si Pedro, nalunod. This is the same story. Okay? So, paabot dito na ibagyo niya. Naingon si Jesus, I mean sila hala kuyawa ni dagko kay balod niya. Hadlok na sila tayo. Si Jesus naglakaw din sa tubig. Og ningon siya, ni abot. Jesus krayo kadlok ako ni. Namina mo? Unya. Ingon si Peter, Lord, kung ikaw na, paanaha ako. Ingon si Jesus, come. Nilakaw sa Pedro sa dagat, dili sa ilalo sa dagat, sa ibabaw sa dagat. Okay ng Bible, and when he saw the wind boisterous, he was afraid and began to sink. Naunlod si Pedro, he called upon Jesus Christ, Lord, save me. Giluwas siya. Sakay si Jesus, ilang sakayan, nidunggo sila sa pikasay. Og mauning pagkabuntaga, pagkaugma, makaigsunan. Tanaw yung Bible, good palihog, tanawa. Verse number 37. Verse 6, and when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him, saying unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? In the Bible, muna verse 41, sa chapter 5, and they came over onto the other side. Nadunggo na sila sa pikas. Og mao na dayon ang story sa man of Gadara. This happened after the feeding of the 5,000. The disciples were tired, expecting to go home after Jesus, after the feeding, but Jesus wanted to teach them faith and to show them more of His miracles. Now listen, can you imagine this? Jesus' pure intention of coming on the other side of the lake is this man. Are you still with me?
Walay laing tuyo og intention si Kristo nga mulabang pagidpikas sa Pikas Lake nga kapoy naman kaayo sila. Hago naman kayo mayang people, hago naman kayo ang mga disciples, pero nilabang gid sila kay naay tao nga kinahanglang luwason. And to the community, to us, to the family, this man was hopeless, helpless. This has not worth talking to, but to Jesus, he is what? Important. Kay bawo baga sa adlaw sa imong kaluwasan, gipakita sa Ginoo nga importante nga maluwas ka. Dili aksidente ang unsay insidente nga naluwas ka. Kinsa nyo dire makainomdom pa ka sa story katong naluwas ka, makainomdom ka sa story nga katong naluwas ka, katong nakadawat ka ni Jesus Christ. Kinsa dire dili kaluwas, dili pa kaluwas. Munang wala kay story. Because every saved person has a beautiful story on his salvation. We are saved by the same process, by the same kanabang pamaagi, by faith, by grace through faith. But I believe, lahi-lahi tag istorya, and that story, I believe, is a beautiful story. Na ay nagsulti sa imuha, pero wa ka ga-expect na mauna na itong adlaw. But let me tell you, that day, tuyo, sa wapa ka kaybaw, karon importante ito nimong adlaw, katong naluwas ka. Kay nakaybaw, magkamotong naluwas ka. But before that, wa ka kaybaw, nga kanang pizza, importante na daan sa Ginoo. Kanang pizza, pero ting importante yan, gitakda na sa Ginoo nga mo ng adlaw, maluwas ka. Like the story of this man, wala siya mahibalo that on this day, he will find grace on the graveyard. He will find grace on the graveyard. So first, his cleansing began when Jesus steps in. Salamat sa Ginoo nga siya ang nihimo og initiative, siya ang nag-una. Iyon ang Bible, Jesus came to this earth, Jesus came to this world to save sinners. Siya ang nianhi. Sa story ni Sakeo, siya ay unang niadto sa lugar ni Sakeo. Mao nang dili gyud pwede nga ang kaluwasan pinagi sa tong buhat, kay kung ingon kag buhat dili gyud na mahitabo, kay si Kristo una gyung nihimo og pangunahuna, unang nihimo og plano, unang nihimo og pagplastar. Unsaon nga maplastar ang atong kaluwasan? Amen. His cleansing began when Jesus steps in. Letter B. His cleansing happened when he chose to come to Jesus. Naana si Jesus diya sa shore, naana si Jesus diya sa tugkaran. Pero kung nilakaw siya pag-abot ni Jesus, yamin mo, masave siya dili. Kung wala niya dawata si Jesus, naana si Jesus pero wala niya dawata, gi-reject niya si Jesus, huwag mahitabo. Sumod pasabot, ang Ginoo mo'y nagtrabaho, pero doon ay free will ang tao nga pwede siya mo reject, pwede siya mo receive. But this man chose to run to Jesus when he saw Jesus afar off. Nidagan siya pagkakita na ni Jesus Christ. Why? Because his consciousness told him, ang iyang consciousness mo nisulti sa nga, this is my hope, this is my help, and this will be my home. This is Jesus. Kaya ang tinuod nga paglaom sa usa ka tawo dili rehab, ang paglaom sa usa ka tawo dili kwarta, ang paglaom sa usa ka tawo nga nalulong sa bisyo, nalulong sa droga, gustong magbag-o, dili ang mga butang ani kalibutan, ang tinuod nga paglaom si Jesus Christ. O gihimo na ang tanan sa Ginoo para mahatagan kag paglaom, unsa pa may iyang mahatag gawas sa iyang bugtong anak nga nagpakamatay sa cross sa Kalbaryo, ug unsa pa may mahatag ni Jesus Christ gawas nga iyang ihatag iyang dugo og kinabuhi dito sa cross para sa imong kaluwasan. Unsa pa may iyang mahatag, he gave the best for you and for me. So that tonight, if you are not saved, you need to be saved because Jesus had already come. Jesus came here. Jesus already died. Jesus already buried. Jesus already resurrected from the dead. Jesus, and salvation is already finished. Kinahanglan na lang nimong dawaton. So kung imong i-reject si Kristo, do not forget that you are hell-bound. You are homeless. Wa kay balay sa langit, niya mo kanta rin, balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Balay ko sa langit, nagasidlak-sidlak. Unya di ay dili di kaluwas.
Let me tell you a sad story. Wa kay balay sa langit. Og ningon si Jesus Christ, in my Father's house are many mansions. Another sad story, wa kay apil. Kundi kaluwas. You are helpless without Jesus. You are hopeless without Jesus. But let me tell you, even in the graveyard, there is grace when there is Jesus. Because even in the graveyard, Jesus conquered death. Amen. His cleansing happened when He chose to come to Jesus. Tonight, come to Jesus. Come to Jesus. If you're not saved, kung dili pa ka sigurado kung mamatay ka, asa paingon ang imong kalag, you come to Jesus. Tonight, kung nag-struggle pa ka sa sala, nag-struggle pa ka, gusto na kang muundang anang imong video games, gusto na kang muundang anang imong bisyo, gusto na kang muundang imong sigarilyo, imong inom, imong unsa na mga activities sa kalibutan, gusto na kang mubiya sa imong barkada, gusto kang muundang sa mga kalibutanong butang, but you are still struggling. Let me tell you tonight, you come to Jesus. You come to Jesus. You come to Jesus. He is the help. He is your hope, and He will be your home. You come to Jesus. Because walay mahitabo. Nothing happens to a person who do not choose to seek Christ. Kung dili nimo tubagon si Kristo, kung dili nimo dawaton si Kristo, walay mahitabo si mo kinabuhi. You will walk away from these premises and stay the same. Jesus had done His part, but if He did not respond, He couldn't be healed. Christ's help is always available, but if we ourselves do not acknowledge our need, nothing will happen. Let me tell you, doon na kayo mga struggles sa imong kinabuhi, pero kung dili nimo i-acknowledge nga nagkinahanglan ka ni Kristo, walay mahitabo. Sa imong kaluwasan, kung imong tanaw, you are good enough, buutan kay ka, maayo kay ka, murag malangit ka, no, you are not good enough. For there is none good, not good, no, not one. There's none righteous, no, not one. Amen. Maybe you're a Christian tonight, you're saved already, but you're still trusting yourself nga mag-uhon akong kinabuhi, okay ra lagi ni, no? Kung dili nimo i-acknowledge si Kristo sa imong kinabuhi nga mo'y mutabang, dili gyud ka makadawat og tabang. You will stay the same. Nag-struggle ka sa imong kinaiya pero dili ka mo submit ni Jesus Christ nga bag-ohon ang imong kinaiya, you will stay the same. If you will not acknowledge your need. Our only part is to come to Him with a humble and contrite and repentant spirit. Jesus had to do with everything. Look at what Jesus did in the preceding verses. Tanaw palihog. Sa diyang ang tao, miduol kaniya. Chapter 5. Are you there in your Bibles? Okay. Okay naman niya? Oh. Bibles please. Sa dihang miduol, ang tao kaniya, umisima verse 6. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped Him. And he cried in a loud voice and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God that thou torment me not. For he said unto them, Come out of the man, thou unclean spirit. And he asked him, What is thy name? And he answered and said, My name is Legion, for we are many. And he besought him much that he would not send them away out of the country. Now there was there, nigh unto the mountain, a great herd of swine feeding, and all the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them. And forthwith Jesus gave them leave, and the unclean spirits went out, and entered into the swine, and the herd ran violently down a steep place into the sea. And there were about 2,000, and were choked into the sea. And they that fed the swine fled, and told it into the city, in the country, and they went out to see what was done, what it was that was done. You see, igo na siyang nihapa, nagpakita siyang pagpaubos nga nagkinahanglan siya kag Kristo. Si Kristo na ang nitrabaho sa tanan.
ang papahawas daw tang Espiritu, ang paglimpyo niya si Kristo na sultihan ko ikaw. Wala kay mahimo sa pagluwas sa imong kaugalingon, ni wa sad kay mahimo sa pagbag-o sa imong kaugalingon. Si Kristo ang mo trabaho sa tanan. You just come to Christ with a contrite spirit, with a humble heart, with a repentant spirit. You come to Christ, siya mo trabaho sa tanan. Ayaw o siki ang grasya nga gipakita sa Ginoo. Ayaw o siki. Tingali dugay na kang Kristohanon. Pero imong evaluate imong Kristohanong kinabuhi, murag wa gyapon kay klarong performance imong Kristohanong kinabuhi. Wa gyapon ka nabag-o, wa pa gyapon nabag-o imong kinaiya, wa gyapon nausab, wa gyapon nakita si Kristo sa imong mga classmate, naa gyapon imong bisyo, mudimdim gyapon ka, mudumdum gyapon ka, magtago-tago gyapon ka, naa gyapon kay uyab nga unbeliever, naa gyapon kay mga barkada nga mga unbeliever, and you are struggling with that, but you are saved. You know that you are saved. Let me tell you tonight, you come to Christ, He will change your life. He will change your life. Kay siya ang trabaho. Because there is grace in the graveyard. There is grace in the graveyard. Number 3, last point. Dalion na ginato, kinapay wali. The change of the man. The change of the man. You can never meet Christ and remain the same. No. You can never meet Christ and remain the same. Walay sakit, walay bisyo nga dili matangtang kung si Kristo may matangtang. Walay mental illness. Usahay ang atong sakit dili man bisyo. Kung sa atong sakit utok. Anxiety, depression, paranoia, mental illness. But let me tell you tonight, walay butang nga dili pwedeng effect sa Ginoo kung imong inuon sa Ginoo. Pastor, naman ko'y depression, you come to Christ. Pastor, na ko'y anxiety, na ko'y paranoia, you come to Christ. Because your hope is Jesus. Your confidence is Jesus. There will be changes, and there will be changes that will happen in your life if you truly come to Jesus. Your insecurity will be fixed. Ikaw, insecure ka, inferior ka sa mong kinabuhi na kay insecurity complex. You have problems with insecurity, you have problems with inferiority. You come to Christ, iduol na sa Ginoo. Kaya ang imong insecurity o ang imong problema sa imong kaugalingon, physical and mental and psychological, will hinder you to be used by God despite of your potential. Nindot unta kag potential, gifted unta ka, nakay talent, nakay gift sa Holy Spirit, pero dili ka magamit sa Ginoo because you did not surrender everything to Christ. Kaya ang Ginoo gustong mo trabaho sa imong kinabuhi. Dili lang kay giluwas ka, kung dili gusto sa Ginoo nga totally bag-ohon ka, kay gusto sa Ginoo nga totally gamiton ka. But what hinders our usage, what hinders our usefulness is unsurrenderedness. Muna'y makababag kay taas patagarbo. Hello, young people. Taas patagarbo, dili patapasulti sa tong sayop, dili ta magpatudlo sa tong pastor, dili ta maminaw sa ginikanan, taas ta garbo, kay feeling na to bright ta, feeling na to kamauta. Amen. Nga kami mga pastor, kay dili mamitanga, di jud ka na mo ibutang sa leadership kung tanan na mo taas ka garbo. Kay taas na magani ka garbo nga wa pa kag ibutang sa leadership. Amen. Nya maguna-una ka sa lingkuranan, mas maayo pa magkuana ka nagasunglit ka, mas kamao pa kuana. Di man gana ma-timing iyang 4-4 o sayo. Ako mas kamao ka na. Pero nga namili man ikaw gibutang. Kaya naman kay ni Princess utok. Naman kay ni Princess kinaiya. Naman kay ni Princess kasing-kasing. Garboso man ka. Feeling nimo maayo man ka.
Feeling nimo competition man ang ministry. Dili man competition ang ministry. Complement man ang ministry. Tinabangay man ang ministry. We grow together in the ministry. Di na nga, siya naman na sige paampo ni pastor. Alangan, ikaw pampun mo nga, Lord. Kaya bojo ka, huwag ko isa, Lord. Ha? Kaya mga uban rin, Lord. Makasasakin eh. Ayuhan nilang kinabuhi, Ginoo. Parehan ako. Pero maglingkod ka sa lingkuranan, kaya mo ka, nga mas kamao pa ka mo piano sa nagpiano. Kamao pa ka mo gitara sa naggitara. Mas kamao pa gani ka mo wali sa nagwali. Pero wag yung ka magamit, naglingkod ra gyud ka. Why? Kaya na problema imong attitude. Na problema imong pangunahuna. Na problema imong performance. Kay maunay mo hinder nato kanang dili ta fully surrendered sa Ginoo. But let me tell you, kung imong i-surrender ang tanan, dili lang unta kanang imong kahimtang padung ka impierno, maluwas ka, luwas na ka. Problema nato kay kita gyapon gusto ta nga si Kristo pasudlos ng kasing-kasing para mahimong maluwas, pero di ta ganahan nga mahimo siyang hari nga mo'y maglabaw sa kinabuhi. Ikaw gyapoy hari, ikaw gyapoy boss, ikaw gyapoy matuman, ang pangandoy nimo imo lang gyapon, dili lang gyapon kang Kristo. Mao na nga hangtod karon dugay na kang Kristohanon. Gamay ra gyud kay kag nausab nga changes, nakita nga changes. Nakita ra yung changes nimo kaysa una nag-shorts ka karon nagsayal na ka. Mao ra gyud na. Pero ang bati nga batasan nga nag-short, bati nga batasan nagsayal na lang. Hello. Amen. Because ang tinuod, you can never meet Christ and remain the same. Real change can only happen when Christ comes and dwell in a person's life. Mupuyo gani si Kristo o kanang magpuyo na gani si Kristo sa imong kinabuhi. Tuguti yun nga si Kristo na magkinabuhi. Si Kristo na magbuot, ang Ginoo na mo dumala sa imong kinabuhi. Kay sultian ko ikaw, kanang imong gipangandoy nga kinabuhi nga ikaw magbuot, mas nindot pa ang gipangandoy ni Kristo para sa imo ha. Hello? Arita sa kausaban na itawhana. I promise you, hapit na tamuhuman. Kaya mga muwali o nagpanikan na. Kisay muwali. Group 1, kisay muwali sa group 1. Group 2. Sa group 2, kisay muwali. Oh. Kisa man good. Sa group 3, kisay muwali. Ikaw? Bantog ra? Murag second speaker na gud yang kuan. Letter A. His action changed. His action change. Simple. Balik ta. Ano mo? Verse number 15. Ano mo sa amen? And they come to Jesus and see him that was possessed with the devil, supay, and had the legions sitting. Nagunsa siya? Naglingkod. Are you listening to me? Kay mo man nga kining tawana, di man ni makapundo kani adto. Magdagandagan man ni maglakaw-lakaw man ni di man ni makatuog sa ila, nagsigiran man ni laag. Kay ang Kristohanong, ang young people nga dili Kristohanon sigig laag. Kay kana din Kristohano na di na sigig laag. Ang iyahang lugar ana, balay, eskwelahan, simbahan, mauna na. Kung ikaw karong gabi una, nag-ingon kang Kristohanon ka, unya laagan gyapon ka, klaruhan ang imong kinabuhi. His actions change. Sige ko no. Ato ko no taga-agamay pangunahuna, mga segundo lang. Tami naman ako. Are you listening to me? Kinugtuki ko na imong kinabuhi, unsa nay nausab sa imong actions, including speech, including ikaw sa imong pagkatao ba. Sige ko no. Sukad na luwas ka, unsa nay nausab nimo? Hunahuna ko no, unsa ka sa una, unsa ka karon. Nana ba nausab?
Sige, di na magdugay. Number 2. Verse 15. Sitting and ukba yung Biblia. Kapiyong-piyong na oray mo. Ako ganyan makatuog din rin. Bantay mo na ako. Lain naman kung makatuog. Kaya mabalik ko first point. Usa, next word. Tanawar ako, di limaw yung gibasa. Usa, next word. Sitting then, clothed. Clothed. Bot pasabot, nagsinina na. His clothing changed. Hello? His clothing, simple, his clothing changed. Nausab ang iyang sininaan kay tingali wala ni siya sinina or gisi-gisi ang iyang sinina o karon nga naluwas na siya nga na si Kristo siyang kinabuhi ang iyang sininaan nausab na. Tanawa ra gyud digin mag-imin basta sininaan mo isgutan kay kahuman ng youth camp taguan na dayon ang inyong mga long sleeve ug inyong mga sayal. Kay dili alang sa usa ka babae ang magsuot og panglalaki. Tanawa, duha ra ka buk nag-imin. Dili angay sa usa ka babae ang magsuot og too loose, sobra kaluag. Ngani kana mo makita imong ilok. Too tight, sobra pag kahugot, kay murag budbud dito sa carbon. Too short, pastor, sayal mo pastor, pero di ba, naay sayal, skirt. Nya, o sa sunod, mini skirt. Sunod, micro mini skirt. Sunod, SIM card na. Bisan pagsayal na, kung taga-diri na, lapas na tuhod, dili na pang Kristohanon. Dili lang kay kumodig down diha kay sa inyoha naman ang pastor ang pagtudlo sa inyong simbahan og unsa nga clothing standard inyoha. Pero sultian ti ka kung ang imong sininaan inig kahuman aning youth camp or ikahuman sa Domingo, pareha ra gyapon sa imong silingan o pareha ra gyapon anang kasayaw-sayaw sa Facebook o sa TikTok, that is not a Christian clothing. You should change that. Kamo sa mga Kristohanong lalaki tarungan ang inyong mga buhok. Ganong kasundog-sundog man ang Korean ngayong naong Pinoy man mo. Korean magbuhok pero ang inyong ilong daguhoy. Tanawa ragod ang imong feeling ra na imong angayan ka. Ang imong buhok Korean pero ang imong ilong lapu-lapo. Unsa man taong kay pagmata si mong damgodo kay di ka Korean do. Nipis ang lips ang Korean baga kay kagabel. Pagsuot ng tarong, unsa ka? Pagmata si mong damgo. Kaya di ka Korean. Tanawa si Sean. Normal nga Pilipino ang sinuotan o normal nga topi. Lingi Sean. Oh. Kisa na yung membro si Sean? GCBC ka? Maayon pagkatudlo sa pastor. Siyempre. Hello? By the way, asa man nagasugod ng sundog-sundog ang sinuotan, kay sige mong tanaw. Kay drama, K-pop, so pa. Ano na may lalaki magtutbag karon? Naglibog sila kung saan ang tutbag. Ayun na lang ninyo, kaya basing magtutbag niya mo, makaila mo. Pero naay lalaki, ano na may lalaki mag-silver bag na pinaana pag yun kayo? Nga naman sa campus sa mga baptist na ning kamot yung lalaki yun. Pagtaro mo, kaya basta maluwas ka, mausap imong sinuotan. Amen.
Nga na masubraan mo ginakapiting na inyong karsones. Nga na magsuot mo yung skinny jeans. Nga dako kakagdiri, o niya, ang imong bagtak piting gamaya, mura kag palo-palo. Tanawar ko rin mong naong sa amin, kung namoy tibok sa amin, niya mag skinny jeans ka, mura kag bulldog ka nag-anaw. Mag-visit kita mo, yagugdon mo kiro, biting luuyan, mag-visit ninyong karsones. His clothing changed. Kaya ang Kristohanon, sa sinuutan pa lang, makita na ng Kristohanon siya. Ilagay na ng inyong sinulo kasi nina. Kung sabi mo, oy! Sayang mo kay Pastor, kay bago pa kay bago niya, pitsinyor na kabutang. Punk's not dead. 3 kilyon pa. Hey, hubuan na ng imong 3 kilyon o akro diha. Kay si Kristo na dapat ang makita si mong kinabuhi. Wala na mo labaw pang organisasyon. Wala na mo labaw pang identity. But only the identity of Christ. Akro gyapon ka. Sayang ko, gusto kay 400 sa mong bayad paparit pastor niya. Baga ra ba tong tila? Imo ginang ibaylo sa identity ni Jesus Christ imo ginabuhi. Next word. Next word. Na nadugay na ko kawalihon na ra ba sila? And iniingon ako ba nagkapit ng wali, makuyawan lagi tigwali lagi. Next word, basa. And in his in his right mind. Possibly, di gini possibly, in reality, ang taong dili luwas, dili gyud insaktog panghunahuna. Tambagan imong insakto, musupak gyud. Dad-on nimo sa tinarong, katawaan ka. Ako mangigagaw sa una, sa diyang nisulod mi, na baptis akong ginikanan, niya kami nisulod mi. Giingnan ko, naunsam ka, basabasam ka, Biblia. Mabuang ka na, kasi nakasway na, kasi nakadungog, istorya na, mabuang. Giingnan ka, mabuang ka, tarungan kayo sa inyong kamot. Nga nung isud-sud mo ka na, mabuang yung ka na. Ray, pila nakakatuig na luwas? Yan. Pila nakakatuig? Ha? Mag 5 years na siyan yan? Kasi nagsulunin mo. Wow! Mag 5 years na siya. Kumusta ka? Buang na ka o tarong pa? Tarong na? Mas ni tarong! Wa na buang! Kitsa niyo din nga buang-buang na karon na luwas. Sa una, tarong nga kung na buang-buang na ka. Walay maluwas na mabuang, oy. Hello? Kaya ang buang, dili sakto guna-una. Para sa mga dili luwas, kani atong gihimo, binuang ni. Pero wala silang sabot, nga kanang ilang gihimo karon to sa barkada, to sa inuman, to sa nagbaklay-baklay. Isa nga magbaklay-baklay, gabi, nakaayaw niya. Para nila, mo na tinarong niya, kining ato nga grabing wali din eh. Mo na binuang. Nga naman, sa kalibutan, pali, ang binuang sakto, ang sakto mo binuang. Pero kung tinuog kang naluwas, your mind will be changed. Mausap o makakita ka kung sa sakto, makakita ka sa kaalam nga iya sa Dios. Iyon ang Bible, in his right mind. Sakto na ang iyang pangunauna. Dili supak sa kabuton sa Dios ang iyang pangunauna. Dili supak sa Biblia ang iyang pangunauna. Dili supak sa sakto ang iyang pangunauna. Nga naman, kay naan na may Ginoong nagkontrol siyang una-una. Letter D. Verse 18. Are you there? Basa, read. And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him. Letter D. His desires changed. Sa diha nga si Kristo ni sakay nagbalik siyang bangka kay mo pauli na sa pikas. Kadtong gipapahawaan sa mga demonyo, nihangyok ang Jesus Christ, Lord, ang akong desire, mukuyog ko nimo.
Hello? Mukuyog ko nimo Ginoo. Kay ang tinguha sa tinuod nga naluwas, gusto na nga makigkuyog sa Ginoo perminti. Kay ang tinguha sa tinuod nga naluwas, dili na ganahan mukuyog siyang dating barkada, dating balay nga tuluganan, dating mga tao, kung dili ang tinguha sa tao nga tinuod na luwas, gusto sa makigkuyog sa Ginoo o sa mga tao sa Ginoo, maminaw sa pulong sa Ginoo, musubay sa kaubuton sa Ginoo. Kumusta imong desires karon? Kay basin ninyo, naghuna-huna na, o nag-text pa lang, nag-chat na siguro nga, huwat lang bay, mahuman ang camp, akong giapilan bay, buringa kay diri bay, dali. Gusto na kay kumuuli bay, pero huwat lang bay, kay blaag lagi na bay. Nanay kay kakontak dito. Kaulion na kay ka. Kay taod-taod na. Kung saan nga taod-taod, dugaya na kay, gimingaw na kay, kuha na taka-party sa itong email ba? Nalutas na ni dire kay gipasubmit man gud among cellphone. Pero sige lang uli na ko. Ildihon ta mo tanan. Anak na ka sa Ginoo pero ang imong mga desire mao ra gyapon. Inig uli nimo, you will remain the same, mao ra gyapon barkada, mao ra gyapon buhat, mao ra gyapon bisyo, mao ra gyapon kinabuhi, unya moingon ka luwas ka. Kay dili na mo gisulti sa Bible kay ang tinuod nga naluwas mausab. Ang iyang tinguha makigkuyog siya sa Ginoo. Sumot masabot anang makigkuyog sa Ginoo. He wants now to spend time with Jesus Christ, to know Jesus Christ, to read His Word, to listen to His Word. He wants everything about God. He wants to know everything about Jesus Christ and His will. Maunay tinguha sa tinuod nga luwas. Dili lang kay nakakadiya pero ang tinguhan mo to kalibutan. Hello? His desires change. Next one, his doings change. Wa man ni tarong tinguha ning tawhana kaniadto. Wa sa ni tarong binuhatan. Kakinamdam mo kung sa iyang binuhatan di, ato i-review unsa iyang binuhatan sa una. Unsa? Unsa sige lang unsa pa? Ha? Manggungkol og tao, pamato, mangaway. Yan, mga tanan, katong iyang buhat sa una, sweldoan to. Makahimaya to sa community, dili. Nakahatag sa threat sa ilang barangay. Nakahatag sa kakuyaw sa mga tao. Ikadua, nakahimaya sa Ginoo iyang buhat? Dili. Pero kabagag unsay gihimo aning tawhana? Si Kristo dunay laing plano siyang kinabuhi. It does not mean nga dili ganahan si Kristo makigkuyog niya. Kay bisan pag wala sila gakuyog og lugar, gakuyog gyapon ang Ginoo sa iya. Are you listening to me? Isa ayaw, na ako'y assignment nimo. Uli dito sa imong mga verse 20, kisa yang ulion. Sa neighbors, tanaw. Go home to thy friends. Dili pa man last night karon, but God is wanting you to go home to your friends and tell them what Jesus has done in your life. Nakaadto na ba kasi mong barkada, naka-chat na ba kasi mong barkada, nakasulti na ba kag unsay gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi? Ingon siya, adtua ang imong mga higala. So ginli sila sa dagkong mga butang ang gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Unsa man na dakong butang? Ang kaluwasan niya ni resulta kausaban. O ang resulta makaigsunan, nilakaw siya and he departed in verse number 20 and began to publish in Decapolis. Pulo na kalungsod. Dili lang kay Gadara ang iyang giwalihan, kung dili niabot siya sa pulo ka syudad og suluining. Hello? O sa yang gimo, gisugin lang, nakaila pa mo nako. Nakaila pa mo, ikaw man tong buang, di na ko buang ron. Ikaw man tong buang kayo sa Sabo, di na ko buang ron. Ikaw man tong nabuang sa ML, di na ko buang sa ML ron. Ikaw man tong nabuang sa Dota, sa COC, sa unsa pa. Sa Crossfire, sa GTA. Ikaw man tong way uli-uli, nara sa internetan, matulog, anak ra mo kaon, wa na baho, nakikaw, wa kay ligo-ligo, mao na ang mga young people karon.
nanimahong ilok, nanimahong yuta. Hello? Pero hala! Kaya taga-syudad na ba siya? Bukaw na kabay! Nilungslip mo rin kabay! Karong naglungslip na, nabuang na. Sa una, way sinina. Karong. Nagpulo na, nagbarong na. Buang na! Bit-bit na Biblia, pastor na ka! Pasag din na silang tawgon kag pastor kaysa una giingnan pa ka. Hulo, adik-adik na eh, adik-adik na. Unya, giganahan ka ato, sikat kay kayo, adik-adik na eh, murag si Koday. Karon okay na ng pastor, ilang tawag nimo bisag di ka pastor, buot pasabot ana, nausab ka into a good one. Nanay changes nakita sa imo. And he published, he preached what Christ has done in his life. Nausab ayang binuhatan. Inig-uli ninyo, usba imong binuhatan. Amen. He went from a chain to a commission. So what have we learned tonight? Number one, we see his condition. Number two, his cleansing. Kinsa naglimpyo niya? Si Kristo. O sa cleansing na hitabo, spiritual o physical cleansing. Mo na mahitabo sa tinuod nga luwas. Kaya dili luwas, uli kay gnaw, way tupi, way ligo. Pero ang naluwas na, nahapsay ng naong. Amen. And lastly, we see his, man, change. He end up a changed person. So what have we learned tonight? Number one, no one is too far gone. He may be too far from Jesus Christ, but he is not too far gone from Jesus Christ. Basig layo ka, pero dili ka layo ka Kristo. Kaya adtuon ka ni Kristo. Layo kay ang langit, pero gianhit ni Jesus Christ. You're not too far gone. Pastor, you don't know me. I am too far gone. Layo na kay ko, pastor, sa akong kahimtang. Daghan na kay ko bisyo. Lunod na kay ko. Pastor, layo, dako na kay ko granggos ML. Murag di na ko kabiya. I am too far gone. No, you're not. Because it is not an accident that you are here tonight. This may be a grace in the graveyard. Sa imong kinabuhi. Grasya ni. O ayaw ni palabyan nga grasya. Tomorrow, I'll be preaching about do not use the grace of God in vain. Ayaw siki ang grasya sa Ginoo. Karong gabi una, kung wala pa kakasure, asa pa mong kalag. Ganang usikan nimo. Dawato nimo sa Kristo sulod sa imong kinabuhi. Because you're not too far gone. Number two, we learned that nothing is impossible with God. Alang sa ilang kapitan, silang presidente, sa mga tao, imposible na nga maayo ni tawhana. But with God, nothing is impossible. With men, it is impossible, but not with God. For with God, nothing is impossible. Gusto kang mausab, ang imong espiritu gustong mausab, pero ang imong unod murag dili ganahan. But if you submit to Christ tonight, nothing is impossible. Nothing is impossible. Number three, we learn that no such thing as useless when placed in the Master's hand. There's no such thing as useless. This man become useless. Wala na'y gamit, worthless, but there's no such thing as useless and worthless when placed in the Master's hand. Kay bisag unsa pa ka kadugmok, kaguba ang imong kinabuhi, di na ka maggamit unsa imong tanaw sa imong kagalingon, let me tell you tonight, you come to Christ because He will use you. Number four, God can use you as He used this man. Gamiton kas Ginoo sama nga gigamit niya ang tawhana. Ako nga nagbarog sa iyong tubangan karon. I got saved at the age of 8 years old. 8 anyos kong naluwas. I gave my life to Jesus Christ at the age of 15 to surrender to full-time ministry. Went to Bible school, worked for 4 years as an assistant pastor sa Argao, and went to a mission field for 10 years now, for 12 years.
ug wala ko magmahay nga gihatag nako ang kinabuhi sa Ginoo. Tonight, kung dili ka luwas, kinahanglan nimo nga dawaton si Kristo sulod sa imong kasing-kasing para maluwas ka. Kung napay mga struggle, you're a Christian, you know you're a Christian, but you're struggling with sin, you surrender everything to Christ. Because there is grace even in the graveyard.